Sa Taiwan ngayon nananalasa ang bagyong Kongray o Leon dito sa Pilipinas. Humina man bilang typhoon, nagpabaha ito sa maraming lugar. May mga tumirik na sasakyan. Ang iba naman, nabagsakan ng mga puno. Ramdam hanggang Northern Taiwan ang bagyo. Hirap makalipad at makalapag ang mga eroplano sa kanilang pangunahing paliparan sa labas ng Taipei. Hulikam sa Talisay City, Cebu ang isang truck na sumampa sa bangketa saka inararo ang nakaparadang pedicab. Ayon sa truck driver, pumalya ang kanyang preno. Sinikap daw niyang iwasan ang mga nakahintong sasakyan sa intersection. Ngayong bisperas ng undas ang ilang dalaw sa sementeryo muling nandulumo dahil sa mga libingang binutas at mga butong basta na lang itinambak. May report si Ivan Mayrina. Hindi maitago ni Grace ang kanyang lungkot at galit na magtungo sa Barangka Cemetery sa Marikina. Nang puntahan kasi ang puntod ng ina, wala nang lapidan nito at may nakalibing ng iba. Gusto lang po ko uling nakapunta dito eh. Ngayon, pag ano ko po, wala na yung mama ko doon po sa libingan niya. Ang mga labi ng nanay ni Grace, kabilang sa mga in-exhume o inalis sa nicho. Sobrang sakit po. Kasi, siyempre yung tatay ko, hindi ko na nakuha, tsaka hindi ko na napupuntahan eh. Tapos ngayon yung mama ko na dito, sa malapit na wala pa. After 5 years kasi, pwede nang sa batas naman yun. Nakapaskil sa sementeryo ang isang bahagi ng ordinansa ng lungsod na nagsasabing hanggang 5 taon lang pwedeng manatili ang mga inililibing doon. At kapag hindi tinanggal ng kaanak, ilalagak ito sa ossuary. Nang puntahan ng Marikina Health Office sa Katambak at wala sa ayos sa mga buto sa isang sulok ng sementeryo, bagay na maring kinondena ng Marikina City Hall. Violation ito sa sanitation code. Karamihan sa nakita namin, wala pang permit na kinuha. At nung hinukay, hindi inilagay sa tamang lagayan tulad ng ossuary. Sinibak sa pwesto ang administrador ng sementeryo. Reklamong administratibo at kriminal dahil sa paglabag sa sanitation code ang isinampalaban sa kanya at sa 5 sepulturero naghukay. Wala pang opisyal na bilang ng mga hinukay na bangkay. Pero pagtitiyak ng Marikina LGU, may label ang mga in-exhume na labi. Butas naman ang 7 puntod sa Tubalan Public Cemetery sa Malita, Davao Occidental. Hinala ng ilan sa kanak ng mga yumao. May mga nagtangkang kumuha ng buto sa tuhod ng mga labi na ginagawa raw anting-anting na kung tawagin ay tuway-tuway. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Sa Manila North Cemetery, isang lalaking hinuli matapos makalusot sa gate nang may matulis sa bagay. Sa isang sementeryo sa Mamburao Occidental, Mindoro, bukod sa baha, nagkalat din ng putik at basura kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biyaheng undas na ang marami nating kababayan. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, haabot sa 200,000 pasahero ang inaasahan ngayong bisperas. Mula sa Parañaque City, may live report si Jamie Santos. Jamie? Ato, may mga pasahero pang dumarating dito sa PITX. Sapat naman daw ang bilang ng mga bus ayon sa pamunuan ng terminal. Mahigpit ang seguridad ngayon sa PITX. Iniinspeksyon ang mga bagahe ng bawat pasahero. Kung sa Bukana ay may Police Assistance Desk at Philippine Coast Guard, sa buong terminal may mga umiikot na PNP personnel at PITX security personnel. May nakaambantay ding na K9 units. Tatlong bus driver ang nagpositibo sa random drug test sa terminal kahapon. Sasailalim sila sa confirmatory drug test. Sa ngayon, sabi ng NCRPO, wala silang namomonitor na terror threat. Nag-abiso naman ang MMDA na pwedeng dumaan sa EDSA ang mga provincial bus hanggang alas 5 ng umaga sa November 4. Nagsisimula na ring dumami ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, naka-heightened alert na ang mga paliparan di lang dahil sa undas kundi para rin sa Bagyong Leon. Sa Batangas Port, tuloy-tuloy ang mga biyahe. Mabagal nga lang ang turnaround ng mga barko dahil sa dami ng pasahero at sama ng panahon. Tiniyak din ng pamunuan ng Pantalan na hindi sagabal ang nakasadsad pa ring fuel tanker na tumagilid dahil sa Bagyong Christine. Sa North Port Passenger Terminal sa Maynila, may mangilan-ngilan pa ring magpapalipas doon ng magdamag dahil apektado ng Bagyong Christine ang kanilang biyahe. Inaasahan din ang buhos ng mga sasakyan sa North Luzon.
at South Luzon Expressway. Atong pakiusap lamang ng ilang security personnel sa ilang pasahero na i-ready na nila yung kanilang mga bagahe para tuloy-tuloy ang pasok ng mga pasahero dito sa terminal at hindi na naiipon sa pila. At yan ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Dama sa Batanes ang hagupit ng Super Typhoon Leon matapos isailalim ang ilang lugar sa wind signal number 5. Nagngangalit na hangin na may kasamang ulan ang humampas sa mga bahay. Dinigang malakas na hangin sa loob ng Batanes PPO headquarters. Sa Itbayat, nawasak ang ilang bahagi ng Santa Maria de Mayan Church. Nilamon din ng storm surge o daluyong ang Fisherman's Wharf sa Apari, Cagayan. Sa bayan ng Santa Ana, nawasak ang seawall, resort at isang bahay sa Barangay Sentro. Sa Pagudpo, Ilocos Norte, halos umabot na sa kalsada ang tubig dagat. Sa Pasukin, nasira ng malakas sa hangin ang ilang kubo. Humina at palabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng mata ng bagyo, 445 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. May lakas itong 120 kilometers per hour at bugsong aabot ng 165 kilometers per hour. Pahilagang kanluran ng kilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Wala nang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero ramdam pa rin ang epekto ng bagyo at trough o yung extension nito na umaabot pa rin sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa special weather outlook naman ng Pag-asa, ngayong undas may tsansa ng mga kalat-kalat na ulan bukas, November 1, sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Northern Palawan. Sa November 2 at 3, unti-unti nang gaganda ang panahon sa halos buong bansa, pero posible pa rin ang localized thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Kaya sa mga dadalaw sa sementeryo, huwag pa rin kalimutan magdala ng payo. Energy Regulatory Commission nag-utos na wala munang magpuputol ng kuryente sa mga hindi makababayad ng bill sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa Bagyong Christine. Sakop nito ang electric bills mula Oktubre hanggang Disyembre ng mga binagyong customer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt-hours kada buwan ng konsumo. Utos din ng ERC sa mga power distributor magbigay ng flexible payment option na hindi bababa sa 6 na buwan. Isa sa 4 na suspect sa pagpugot sa isang security guard sa Quezon City noong December 2023, sumuko sa pulisya. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong na sa Kamuning Police Station. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga gustong masindak ngayong Halloween, G tayo sa Horror House at Creepy Adventure Park. Sa report ni Von Aquino. Sa pagpasok sa bahay na halaw sa Heritage House, guide na nakabarong ang sasalubong. Pag-akyat ng hagdan, white ladies ang babati. Creepy rin ang totoong kabaong at ang umiiyak na bride na wasak kamukha. May mysterious diners din sa kasa. Aba, effective! Nagtatakbo palabas sa mga guests. Pagpasok namin, creepy na talaga siya. Yung incenso, so nakaka-add siya sa sa ambience ng place. Meron na siyang effects dun sa mga guests natin na luma yung bahay na papasukin, and this is something na kakaiba. Matapos pagpawisan sa takot, marerelax naman sa ganda ng iba pang replika ng heritage houses. Mula Quezon City, sa Rizal naman tayo. Dito sa isang adventure park sa San Mateo, Rizal, hindi sa loob ng bahay, kundi dito sa Kakahuyan, susubukin ang iyong tapang sakay ng isang UTV. Tara! May mga misteryosong nilalang sa daanan.
May dugo ang bride na naglalakad at bangkay na lumalabas mula sa libingan. Nangahabol naman ang madreng ito na sikat na karakter sa pelikula. Nakakatakot po. Sakit din po sa katawan. Akyat baba, tapos biglang yung gugulat. Unexpected. Nakakatakot. Yung mga nangahabol na mga multo. Kung i-imagine nyo po, ano po bang nakikita sa gubat? Ano po bang nakikita natin sa bundok? Kaya mas exciting po. Matapos ang thrilling experience, breathe in, breathe out ka sa ganda ng city lights view sa park. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-kamehame wave sa highway sa Cebu City ang content creator na yan na nakabihis bilang Son Goku ng Dragon Ball. Kasama sina Spider-Man at Batman, kunwari pa silang nag-sword fight sa gitna ng kalsada. Hinara, hinarang at hinabol pa nila ang ilang sasakyan. Hinuli sila ng PNP Highway Patrol Group. Araw kasing delikado ang kanilang mga for the content na paandar. Nag-public apology na ang mga content creator at pinalaya rin. After 7 years on hiatus, K-pop superstar G-Dragon nagbabalik music scene. Digital single niyang Power, trending. True Beauty K-drama star Hwang In-yeop magbabalik Pinas para sa In Love fan meeting tour. At Korean actor Choi Jin-hyuk na bumida sa K-dramas na Mr. Queen at The Last Empress na ipinalabas sa Kapuso Network. Pupunta rin ng Pinas para sa FanCon tour in Asia next week. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.